Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at narito na ang mga kaganapan sa Pilipinas ngayong araw po ng linggo. Kilala nyo to, Ka-Coffee? Ayan. For sure nakikita nyo yan sa media, no? Sa mga interview. Ang congresswoman na sa tingin ko ito ang magpapakulong kay Digong. Matapang itong babae, matalino, Ka-Coffee. Kaya naman ngayon, ang ginagawa ng mga DDS, pinagtutulungan nila ito. Si Congresswoman Luistro, ayan, pinagtutulungan nila yan. At may nabasa ako na papasampahan daw po ito ng kaso dahil ito yung ito yung tinago niya yung kanyang asawa, 'di ba? Dahil hinahabol din niya ng batas, itinago niya yung kanyang asawa. So ngayon, ang ginagawa ng mga DDS, binabalikan nila ito kasi mali daw yung ginawa na yan ni Congresswoman Luistro. Bakit siya ang pinag-iinitan ngayon? Kasi ito, Ka-Coffee, yung humihimok sa Quad Committee na magsampa na ng kaso, formal na kaso sa korte para tuluyan ng makulong itong si Digong. At hindi basta-bastang kaso, Ka-Coffee, mabibigat na kaso. Di ba yan naman ang hinihiling ni Digong? Magsampa kayo sa korte. Ayan na. Hinahamon nyo, Ka-Coffee, Ito na, ang matapang na babaeng ito. Ngayon ko lang to, actually hindi naman ngayon. Itong Quadcom lang, Ka-Coffee. Simula nung magsimula itong Quadcom, dito ko lang napansin itong si Congresswoman Luistro. Hindi ko naman to kilala Kasi parang bibihira naman siya makita sa media, ma-interview sa media, pero dahil sa kanilang investigasyon diyan sa Quadcom, mas naging mas naging popular ito. At tinignan ko to, pinapanood ko siya. Sabi ko, ang talino nitong babae na ito, no? At the way ito maggisa kay Harry Roque, napakahusay din ito maggisa. May mga detalye, abogadong-abogada. Magaling, Ka-Coffee. Sige, basahin natin to. Anong gusto niya mangyari kay Digong? Kaya nga sabi ko, baka ito na ang babae na magpapakulong kay Digong. Kasi, iyan naman ang sinasabi ng mga DDS for the longest time puro kayo ganyan Hindi nyo naman nasasampahan si Digong. Iyan na. Malapit na. Basahin natin itong headline ng Politico.com. Umamin na. Ba't umamin? Ano yung umamin? Luistro pushes for against humanity charges versus Rodi Duterte over drug. So siya talaga yung nagsusulong. Base sa headline na ito, siya yung nagsusulong na kasuhan talaga si Digong sa korte, Ka-Coffee. Huwag na natin pag-usapan yung ICC. Ibang usapin yung ICC kasi may chance pa na mabasura yan o hindi magiging successful sa pag-aresto kay Digong. Pero may chance din naman na makapag-issue ng warrant yan, no? Pero ito, dito talaga to sa korte sa Pilipinas. At yan ang hinihimok ni Congresswoman Luistro sa kanya mga kasamahan dyan sa House of Representatives na magrekomenda na para masampahan na yan. Total yan naman ang hinihingi nila dyan. Sino ba itong babae? Batangas Representative Jervil Luistro. Ayan, pangalan niya, Ka-Coffee, Jervil Luistro urged the House of Representatives Quad Committee to recommend the filing of against humanity or at the very least charges against former President Rodrigo Duterte in relation to his campaign. Mabibigat na kaso. Wala mga piyansa ito, Ka-Coffee. Baka hindi mangyari yung sinasabi ni Digong. Gusto niya kasi ni Digong, sabi niya, boka-boka niya, di ba? Gusto niya, makulong na lang siya sa dahig kasi maganda ang preso dyan. Paano kung dito sa Pilipinas yan? Ay, di magkatabi na sila ni Kibuloy. Ayan, doon sila maglaro. Ay, yung kanyang advisor, nandiyan din ngayon, magsama sila dyan ni Digong. By Mr. President's own admission, ito yung pinupunto niya, bakit dapat sampahan na talaga sa korte itong si Digong o i-rekomenda ng komite na magsampa na ng kaso. By Mr. President's own admission of his accountability, both to legal and illegal actions of the police, it is the humble submission of this representation, Mr. Chair, that the Quadcom is ready to make a recommendation for the filing of the necessary action in court that is a violation of law, RA 9851. Again, RA 9851, Act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, or the very least, the cases as defined under the revised penal code, said Luistro in the recent hearing of the Quad Committee. O yan, may binayolate na batas, RA 9851. Oy, baka ngayon, kumikilos na yan, Ka-Coffee, Case build up, sabi nila. Bakit ayaw nyo agad sampahan ng kaso yan? Case build up muna. Huwag kayo excited, darating din yan. Case build up muna. Kailangan naman, pag medyo lumusob-lusob ka dyan, dapat may mga ebidensya ka dyan. Matibay-tibay yung argumento mo. Kasi kung hindi, tatawanan ka lang yan.
dapat patibayin ninyo ang kaso ninyo. And I think confident ito. Abogado naman yan si Congresswoman Luistro at marami namang abogado dyan sa Quad Committee. And I think medyo matibay-tibay itong isasampa nila if ever na maisampa na talaga yan at mairekomenda nilang maisampa na yan against Digong. Ito yung sinasabi natin dito kung bakit natin gusto itong si Luistro. Lagi siyang may ebidensya, lagi siyang may baon. Hindi puro generic, hindi puro motherhood statements. Sabi niya, Luistro cited the data from the Philippine Drug Enforcement Agency and various rights groups showing 6,252 deaths and police anti-drug operations until May 2022 and an estimated 27,000 to 30,000 EJ case including vigilante-style coffee. May pinangahawakan siya, may datos, may records na pinaghuhugutan kung bakit dapat sampahan na ito si Digong ng kaso. Mismong si Digong, umamin siya dyan sa pagdinig na yan. Recorded yan, at hindi niya pwede sabihin na joke yan dahil under oath siya dyan, at alam niyang nanumpa siya. Kapag nanumpa ka, hindi ka pwede magbiro-biro dyan, kasi pwedeng magamit against you yung mga sasabihin mo. Kaya nga naglilinis yung kampo niya Sila Bato de la Rosa, naglilinis sila kanya-kanyang linis sila at sinasabi nila na joke lang yung sinasabi ni Digong Kasi alam din nila na ipapahamak si Digong. It's just that, Ka-Coffee, si Digong, wala na siyang control. Kasi nating tulus na to, Ka-Coffee. Matanda na 79, malapit na kunin ni... Nino ba? Sinong kukuha dyan? Malapit na, kaya nga ganyan magsalita si Digong Kahit ilaglag niya na yung mga kasama niya. Mapahamak na sila Bato. At kung sino man yan, wala na siyang pakialam, sarili niya. Actually, hindi niya naman sinasalba yung sarili niya Sabi niya nga, naghihintay na lang siyang mamatay. Di ba? So, wala na. Kaya, yung mga pag-amin ni Digong yan, actually, challenge yan sa mga mambabatas, lalo na yung mga kaaway ng mga Duterte sa House of Representatives, o kung saan man yan, o mga nabiktima niya, paspasan ninyo para makaganti-ganti man lang kayo dyan. Kasi sabi niya, malapit na siyang mamatay. Total, nadjadya na yung kanyang pag-amin, yung admission na yan, mayroon na siyang batas na violate. Bilisan yung case build-up na yan. Marami na mga abogado, pag tulong-tulungan nyo na yan, para maisampan nyo na talaga yan. And once na ma-determine ang probable cause dyan, ma-issue ng warrant of arrest yan, ayan, walang piyansa, magsama na sila ni Kibuloy dyan sa kung saan man siya dadalhin, di ba? Pero I doubt na pagsasamahin yan sila. Di ba? Hindi nakaganti yung mga dapat makaganti. Total, sinasabi naman ni Digong Siya mismo yan Kaya mga DDS magagalit sa atin. Sabihin, ba't galit na galit kay Digong? Siya mismo yung umamin Di ba? Siya mismo nagsabi, siya may gumawa. Siya mismo nagsabi, may sinugi siya. 6 o 7. Siya mismo sabi niya, accountable siya sa lahat ng mga nangyayari. Yan, daming mga inosenteng nadamay. Sabi niya, accountable siya, dapat managot siya. Di ba? Ang daming minor de edad na nadamay, sabi nila, collateral damage, dapat managot siya dun. Sabi niya, hindi mo pwedeng vocal lang, Ka-Coffee. Yung panindigan niya yan. Luis also noted that the deaths of 427 activists, human rights defenders, and grassroots organizers as of December 2021, 166 land and environmental defenders as of December 2020, 23 journalists and media workers as of April 2022, 66 members of the judiciary and legal profession as of December 2021, and 28 mayors and vice mayors as of December 2021. Sa tingin nyo nagkataon lang yan? Kung walang basbas dyan si Digong? Posible ba mangyari yan? Panahon ni Pinoy, nangyari ba yan? Panahon ni PBBM ngayon, nangyayari ba yan? Hindi. Panahon ni Gloria, nangyari. Panahon ni Erap, hindi nangyari yan. Panahon lang ni Digong na marami ang chinugi. Yung records na yan, na nilalabas silang records, silabas ng gobyerno, 6,200. Records sila yan 6,200. Isipin mo yung mga pamilyang naiwan ng 6,200 na yon. Hindi lang naman yung natsugi yung yung apektado dun O yung asawa nun, yung kapatid nun, yung anak nun, yung mga dependents nun. Sige, DDS, pagtanggol mo pa. Paano kung ikaw yung nandoon? Isa ka sa mga apektado. Pagtanggol mo pa rin. Kasi bulag ka na Umami na si Digong May kasalanan siya Mr. President, my question is, when you implemented the war on drugs, did you strictly comply with the requirement of due process? Tanong ni Luistro. Magaling mag-interrogate itong si Luistro. Duterte responded briefly saying, yes daw po, dumaan sa due process yan. However,
Luis Ro rejected Duterte's claim. Contrary to the answer of former president, I humbly believe that the former president and his war on drugs never complied with the requirements of due process. Hindi naman talaga. Tama o, kung may due process yan, sige, mga nahuling mayor, mga nahuling vice mayor, o mismong suspect pa lang ha, sa presinto, sinabi ni Digong, encourage nyo yung mga tao na yan na manlaban. Pag nanlaban, due process ba yun? Di ba hindi yan ang due process? Binigyan mo sana siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili niya. Paano kung napag-initan lang siya? Di ba? Chinugin nyo na yung tao. Oh. Paano kung inosente yun? Pinakulong mo yung tao, inosente yun. Chinugin mo yung tao, inosente yun. Isipin mo, tapos ikaw yung pamilya ng nadamay na inosente. Tama ba yan? Walang due process. Pero sabi ni Digong may due process. Kailan nagkaroon ng due process doon? If indeed they follow the requirement of due process, wala po dapat ganito karaming patay. At ang dapat maraming kaso na pending in court, Luis Ro pointed out. Correct. Ang problema kasi ni Digong sa basa ko sa kanya, hindi siya naniniwala sa sa due process Gusto niya paspas Yun nga lang, decision niya. Paano kung ibang tao mag-decision sa kanya? Di ba? Decision niya. Kung favorable sa kanya, paano kung hindi favorable sa kanya? Doon nagiging unfair. Hindi patas yung pag-i-implement ng tukhang na yan Kaya nila Bato de la Rosa. O, yung mga malalaking isda dyan, nasaan? Kakampi nyo. Diba? Mga maliliit lang dinalinage dyan. These crimes are non-bailable and carry the capital punishment of reclusion perpetua or life imprisonment. Habang buhay na pagkakakulong ka-coffee, ang kapalit niyan. Kaya bilis-bilisan na ka-coffee na mga magagaling na abogado dyan. Tama may nagsabi pa nga nakalimutan ko lang kung sino nagsabi, ang pinupunto niya, wag niyong iasa doon sa mga biktima ng tukhang yung pagfa-file ng kaso. Dahil matatalo at matatalo yung mga tao na yan, walang resources yan. Hindi mananalo kay Digong yan. Wag niyong iasa doon. Kayong nasa gobyerno, kayong nasa House of Representatives, you have the access, you have the opportunity, you have the contacts, may connection kayo doon sa mga biktima, tulungan ninyo para mapabigat yung kanilang kaso. Kasi kung sila lang ang kikilos, sabihin nyo, sige, we will provide financial assistance. So ano lang yun? O sige, bigay ka 100,000. Wala lang. Lilipad lang yan. Walang mangyayari sa kaso. Kaya nga, ang sinasabi ng mga, nakalimutan ko kung sino yung nagsabi ang kanyang punto dyan, kayo na yung magsampa. Huwag nyo iasa dyan sa mga sa mga biktima. O kung iaasa ninyo doon sa mga biktima, tulungan ninyo. Yung tulong na hindi abot-abot lang ng pamasahe Kailangan yung tulong, as in tutukan talaga ninyo para may maipakulong. Kasi wala naman lalapitan dito mga tao na ito Wala naman pera yung mga yan Wala namang resources yan Takutin lang yan ka-coffee, titigil na yan. Baka mag-withdraw na ng kaso. Tignan mo, kaya ilang taon na. Kung hindi lang nagkakaroon ng quad committee, wala na, nakalimutan na yan. Hindi na nahalungkat yung mga issues na yan. Diba? Ito si Congresswoman Luis Ro, maasa ako sa tingin ko total siya naman ang nag-urge sa gobyerno. Siya ang humihimok sa House of Representatives. Nasampahan na o magrekomenda na pagsasampa ng kaso kay Digong, itutukan niya na yan, huwag niya nang kalimutan yan, matatandaan siya ng taong bayan at susuklian siya sa gagawin niya. Para may managot, di ba habang buhay pa yung mga dapat papanagutin. At marami pang iba siya, si Bato, tumatakbo pa sa pagkasenador, Under Section 8, liability extends beyond direct perpetrators to those in positions of authority who order, solicit, or induce such crimes. Dawit si Digong dyan. So dapat ang kailangan talaga ngayon, paspasan na. Total, binabastos na rin naman kayo ng mga Duterte, di ba? Ang Quad Committee, binabastos na kayo, hindi na kayo ginagalang. Even ni Sara Duterte, hindi na kayo ginagalang. Hindi mag-all out wars na kayo dyan. Tutukan nyo na yung pagsasampa nyo ng kaso, makaganti-ganti kayo, nakatulong pa kayo sa mga biktima at makamit itong hustisya na to. Dahil yan ang kailangan Saan pa sila tatakbo dyan? Panahon ni Digong, di man sila nakatakbo dyan. Ayan, nandiyan kayo, may mga resources kayo, and I think supported naman yan. Yung ongoing na hearing dyan sa Quadcom, I think supported dyan. Sabi nga ni PBBM, nakamonitor kami dyan. Binabantayan namin yung mga nangyayari dyan sa isa niyang interview. O ano sa tingin ninyo ka-coffee? Umaasa tayo dito kay Congresswoman Luis Ro. Sana prosper itong kanyang hangarin na masampahan na talaga ng kaso sa korte dito sa Pilipinas Itong si Digong, total yan naman ang hiling ni Digong Kaso ang isampa sa kanya,
dito sa Pilipinas. O siya, i-comment ang inyong opinion, reaction. Baka may mga gusto po kayong sabihin dyan. Ilagay lang po yan dyan sa ating comment section. Nasa Facebook po kayo, Pasuyo na lang ka coffee, please like and follow. Nasa YouTube, please click lang po ng like at hit na rin po yung notification icon para kayo din po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin ngayong gabi. Kita-kits ulit tayo bukas ka-coffee ha. Paalam po sa inyo. Bye-bye.